Kabanata 11. Habang malakas na ipinapadyak ang kanyang mga paa nakasuot ng high heels na mas nakapagpaganda pa rito, sinabi ni Jade na pilitin ninyo siya na tawagin akong mommy at saka nyo siya itapon sa labas. Narinig mo ba ang sinabi ni Miss Jade, palito? Tawagin mo na siyang mommy kung ayaw mong masaktan, sigaw ni Harry. Nang marinig niya ito, binunot ng higit 20 matitipunong lalaki sa kanilang likuran ang kanilang mga nakatiklop na batuta. Kung hindi, huwag mo akong sisihin na hindi kita binigyan ng kahit isang pagkakataon para isalba ang sarili mo. Ito na ang pagkakataon mo kaya tawagin mo na kasi siyang mommy. Kumikindat na sinabi ni Harry bago muling magpatuloy sa pagsasalita. At pagkatapos, kung luluhod ka sa harap niya para aminin ang mga ginawa mong pagkakamali ngayon gabi, hahayaan ka naming lumabas ng bar nang hindi nasasaktan. Pero kung hindi, sisiguraduhin ko na lalabas ka rito ng naka-stretcher. Hindi na mapigilan pa ni Jade ang kanyang pagtawa. Humakbang siya ng 2 beses paabante at agad na hinanap ang kanyang cellphone sa dala niyang bag. Dahil kung titiklop na ng tuluyan si Daryl at tawagin siyang mommy, sisiguraduhin niyang nakarecord ito para isend kay Lily. Paano kung ayaw ko? Natuwa rito si Daryl na tumingin kay Jade mula ulo hanggang paa ng paulit-ulit. Agad na sumimangot si Jade matapos makita ang pagmamatigas ni Daryl. Mr. Crocker, hampasin mo siya hanggang sa lumuhad siya sa harapan ko. Walang problema, Miss Jade. Itinaas ni Harry ang 2 niyang braso. Hawak nito sa isang kamay si Daryl sa kwelyo habang naghahanda namang sumuntok ang kabila niyang kamao. Itigil mo iyang hayop ka. Isang sigaw ang maririnig sa buong bar at agad na sinipang pabukas ng 4 hanggang 5 tao ang pinto papasok sa room 888. Natigilan ang lahat nang makita ang grupong ito. Si Samson Facey, ang boss ng Moonlit River. Si Wayne Woodall, ang boss ng Oriental Pearl Hotel. Si Felix Blakely, ang may-ari ng Black Tiger Real Estate. Si Emily Dickinson, ang may-ari ng Posea Eleganza. At si Siegfried Yates na General Manager ng Southeast Petroleum sa Donghai City. Hindi bababa sa ilang bilyon ang net worth ng bawat isa sa mga ito, at ang taong sumigaw kanina ay walang iba kundi si Samson. Nagpakita ng ngiti ang mukha ni Daryl nang makita ang mga ito. Sila ang mga dati niyang kaibigan na tinulungan niyang makabangon sa kahirapan. Mukhang nagtagumpay nga ang mga ito na maging successful sa kanilang mga pinasukang negosyo. Hayop ka. Halos mahimatay si Samson sa kaba nang makita niya ang eksenang ito. Paano nagawa ng hayop na iyang pagbuhatan ng kamay ang ikalawang young master? Mabilis siyang lumapit kay Harry para sampilin ito ng malakas. Slap. Literal na ginamit ni Samson ang lahat ng kanyang lakas para sampilin si Harry na humawak sa kanyang pisngi na nagsisimula ng mamaga. Nino. Sigaw ng paiyak na si Harry. Nagsisimula ang dukang ito ng gulo sa ating bar, Ninong. At nagawa niya ring umupo at tumambay sa loob ng room 888. Slap. Muli siyang sinampal ni Samson na sumigaw pa ng, "Ano namang problema mo sa dukhang iyan? Hinamon ka ba niya ng away? Nakatikim ka lang ng kaunting karangyaan pero nagawa mo ng maliit ng iba. Iyan ba ang itinuro ko sa iyo? Nino." Namamaos na sumigaw si Harry na may namumula ring mga mata. Pero isang outsider ang batang ito, Nino. Kaya bakit mo ako sasaktan para lang sa kanya? Nanginig si Samson sa galit bago ituro si Daryl at muling magsalita isang outsider. Hindi mo ba alam na wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi dahil sa taong iyan? Siya ang ikalawang master ng mga Darby. Kulang pa buong kikitain mo sa loob ng 10 taon para mapantayan ang natatanggap niyang pocket money araw-araw. Ano? Agad na natahimik ang buong room 888. Natulala si Harry sa kanyang mga narinig. Madalas siyang nakakarinig ng mga kwento tungkol sa pagtatrabaho ng kanyang ninong noon sa pamilya ng Darby bago itayo ang Moonlit River. At sinuwerte rin ang kanyang ninong dahil nakita ng ikalawang young master ng mga Darby ang kanyang potensyal. At hinding-hindi papasok kailanman sa kanyang isip na ang dukhang lalaki na kanyang hawak-hawak ngayon ay ang ikalawang young master ng mga Darby. Natigilan din si Jade sa kanyang mga narinig.
Sa mga sandaling ito, hindi na niya naramdaman ang dalawa niyang mga binti na napaatras ng 2 beses. Nakita niya ng buo ang respeto ng mga tanyag na negosyanteng ito habang nakatayo sa harapan ni Daryl. Paano ito naging posible? Isa lang siyang manugang na nakikitira sa pamilya ng kanyang asawa. Ginagawa ng talunang iyan ang lahat ng mga gawaing bahay sa bawat pagkakataong magpunta siya sa bahay ni Lily. Maging ang kanyang mga lalabahin na hindi niya magawang malaban ay ipinapadala niya sa bahay ni Lily para lang labhan ng talunang iyan. Pero paanong siya pala ang ikalawang young master ng mga Darby? Nagkamali po ako, Mr. Daryl, nagkamali po ako. Nagkamali po ako sa naging asal ko sa inyo kanina. Malapit nang tumulo ang luha sa mga mata ni Harry habang nakayuko at walang tigil na humihingi ng tawad sa harapan ni Daryl. Sisihin mo ang babaeng iyan, Mr. Daryl. Biglang sigaw ni Harry bago ituro si Jade. Dahil itong lahat sa iyo. Hindi ko sana mababastos si Mr. Daryl kung hindi dahil sa iyo. Umalis ka na ngayon din. Nanginig si Jade at sinabing. Pero hindi pa tayo pumipirma ng kontrata. Nagtatrabaho si Jade sa isang renovation company, at siyempo namang nangangailangan ang Moonlit River Bar ng ilang mga renovations. Isa itong napakalaking kontrata na mayroong komisyon na hindi bababa sa 1 milyon sa sandaling mapirmahan ito. Kaya hindi na ito pinaubaya ni Jade sa kumpanya at nagdesisyon na gawin ito ng mag-isa. Minimum lang kung ituturing ang $1 milyong na komisyon, maaari pa itong umabot ng hanggang 2 milyon. Kaya isa itong uri ng trabaho na hindi niya basta-bastang tatalikuran. 1 hanggang 2 milyon ang nakataya rito. Pirmahan mo mukha mo. Sabi ni Harry na may namumulang mga mata. Tinuro niya si Jade at nagmura ng malakas. Kung hindi lang dahil sa iyo, hindi ko sana mababastos si Mr. Daryl. Isaksak mo sa baga mo ang kontrata mong iyan. At sisiguruhin ko ring malalaman ng kumpanya mo ang mga ginagawa mong deal nang hindi nila nalalaman. Alam kong pinagbabawalan kayo ng inyong kumpanya na makipagkasundo ng personal sa mga ganitong projects, kaya maghintay ka lang na sampahan kanila ng kaso. Dito na tuluyang namutla ang napakagandang mukha ni Jade. Napakagat na lang siya ng husto sa kanyang labi. Sa sandaling malaman ng kanyang kumpanya ang tungkol sa ginawa niyang ito at tuluyang magsampa sa kanya ng kaso, maituturing ng swerte kung hihingi lang ito ng danyos sa kanya. Pero malaki pa rin ang tsansa na bumagsak siya sa kulungan dahil sa laki ng project na ito. Mr. Daryl, sa mga sandaling ito, kinagat ni Jade ang kanyang labi at naglakad palapit kay Daryl. Hinila niya ang bagsak niyang mga braso at nagdadalawang isip na itinaas ang mga ito. Nagkamali po ako, Mr. Daryl. Imposibleng marinig ng kahit na sino ang kanyang boses sa sobrang hina ng ginawa niyang pagsasalita. Hindi niya naisip na darating sa kanya ang araw kung saan kakailanganin niyang humingi ng tawad para lang sa wala. At halos hindi na pumasok sa kanyang isipan na yuyuko at magmamakaawa siya sa walang kwentang talunan na ito. Wala pa rin kahit anong emosyon ang makikita kay Daryl nang umiti habang tinitingnan si Jade. Hindi ba gusto mong lumuhod ako sa iyo para tawagin kang mommy? Nagkamali po ako. Alam ko na pong nagkamali ako. Halos dumugo na ang mga labi ni Jade sa sobrang lakas ng pagkakakagat niya rito. Luluhod ako sa harapan niyo. Pinagdikit ng husto ni Jade ang dalawa niyang mga kamay. Wala na siyang pakialam sa anumang dignidad o self-esteem na mayroon siya sa mga sandaling ito. Dahan-dahan niyang ibinend ang kanyang mga tuhod hanggang sa makaluhod siya sa harapan ni Daryl. Nagmamakaawa ako sa iyo, Mr. Daryl. Patawarin mo po ako. Mahinang sinabi ni Jade habang nakakapit ng husto sa pantalon ni Daryl. Siguradong magiging seryoso ang parusang matatanggap ko sa sandaling malaman ng aking kumpanya ang tungkol dito. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyo, bilang kaibigan ni Lily. Sige, walang pakialam na sagot ni Daryl, pero ano nga muna ang itatawag mo sa akin? Habang sinasabi ito ni Daryl, nilagay niya ang isa niyang kamay sa kanyang tainga at tumingin pababa kay Jade. Nanginginig ang mga buto ni Jade habang nakaluhod siya sa harapan ni Daryl. Paanong hindi niya malalaman ang tungkol sa sinasabing ito ni Daryl? Daddy, napakagat muli si Jade sa kanyang labi habang bumubulong. Namula na ang kanyang mukha sa mga sandaling ito.
Si Daryl ang taong pinakaminamaliit niya sa lahat. Kaya sapat nang makita niya ito para sumama ang kanyang pakiramdam. Pero sa mga sandaling ito ay nagawa niyang tanggalin ang lahat ng dignidad na mayroon siya sa harapan ni Daryl. Iyan na ang itatawag mo sa akin sa susunod, naiintindihan mo ba? Kumikindat na sinabi ni Daryl. Walang tigil na yumuko rito si Jade. Ayoko ring malaman ni Lily ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Kumuha si Daryl ng isang sigarilyo, sinindihan ito at hinit-hit ng malalim. Alam mo na rin ang dapat mong gawin, hindi? Opo, opo. Sagot ni Jade habang nakatingin kay Daryl. Huwag kang mag-alala, Daddy, dahil wala akong pagsasabihan na kahit sino tungkol sa mga nangyari ngayong araw. Tumango si Daryl dito at ikinaway ang kanyang kamay na nagsasabing makakaalis na siya. Pasensya na, ikalawang young master, hindi ko naturuang rumespeto ang aking inaanak ni Samson kay Daryl matapos umalis ng lahat. Kasabay nitong yumuko sina Wayne, Felix, Emily at Siegfried matapos magsilapit kay Daryl. Walang-wala po kami noong mga panahong iyon, ikalawang young master. Naunang sinabi ni Emily, wala po kami sa kinatatayuan namin ngayon kung hindi po dahil sa inyo. Kaya matapos kong malaman na narito raw po kayo ngayong araw, naghanda po ako ng isang regalo para sa iyo. Naglabas siya ng isang box habang nagsasalita. Cosmetics business ang pinasok ng Posea Eleganza ni Emily, at nagawa ng magtagumpay ng brand na ito sa paggawa ng pangalan sa pinasok nitong industry. 3 taon na ang nakalilipas, isa pa lang siyang promoter noon na nag-aabot ng mga flyers sa kalye. Isang araw, hindi niya sinasadyang magasgasan ang sasakyan ni Daryl, pero imbes na umalis, naghintay siya ng buong gabi, hanggang sa bumalik si Daryl. Nang makita siya ni Daryl, naramdaman niya na kung gaano kaganda ang loob ni Emily kaya binigyan niya ito ng 300,000 para magsimula ng isang negosyo. Parang kisap mata lang na lumipas ang oras at 5 taon na ang nakalipas mula noong insidenteng iyon. Binuksan ni Emily ang box na naglalaman ng isang scroll. Napahinga ng malalim si Daryl habang binubuksan ito ni Emily. Isa itong lumang kaligrapiya na mayroong nakaukit na inyon na nagsasabing, Wang Zizi. Iyan ba ang pinggantay ng Wang Zizi? Isa, napabalitang inoksyon ng isang mayaman at misteryosong Chinese ang scroll na ito. Alam po naming na mahilig kayo sa mga antiques, painting at calligraphy, ikalawang young master, kaya nag-ambagan kami para bilhin ang scroll na ito mula sa isang kolektor, natatawang sinabi ni Felix. Siguradong makukuha ng kanyang mapuputi niyang ngipin ang atensyon ng iba dahil sa kayumanggi niyang balat. 3 araw na lang po at birthday niyo na po, ikalawang young master, hindi po ba? Ito na po ang regalo namin sa inyo. Birthday. Napa-facepalm na lang dito si Daryl. Nakalimutan na niya ng tuluyan ang tungkol sa kanyang birthday. Ka-birthday niya si Grandma Linden na gaganapin din sa 3 araw. Walang sino man ang nakaalala sa kanyang birthday nitong mga nakaraang taon. At tuloy-tuloy na ipinagdiwang ng lahat ang birthday ni Grandma Linden habang parang nakiki-birthday na rin si Daryl sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagdiriwang na ito. Kaya agad siyang nasurpresa nang malamang may mga tao pa ring nakakaalala ng kanyang birthday. Sa loob ng isa sa mga kafa karapatang-ari na matatagpuan sa Donghai City, makikitang umupo sa harapan ni Lily si Ashton. Hindi pa niya binabalita ang tungkol sa kanyang pagkalugi kay Lily. Nakapagdesisyon na ako, Lilibot. Magpo-propose na ako sa iyo at ipapaalam ko na rin sa lahat ang tungkol sa inaayos kong marriage proposal sa darating na birthday ni Grandma Linden. Buong pusong tingin ni Ashton kay Lily. Isa itong parte ng scroll na naglalaman ng 3 mga message, ito ay ang Ping An, Hiro, at Fang Ju na ginawa ni Wang Zizi. Kabanata 12. Ikaw na pasimangot si Lily nang banggitin ni Ashton ang tungkol sa kanyang marriage proposal. Huwag mo na itong ituloy dahil hindi pa ako divorced. Kahit na isang talunan si Daryl, nagsumikap naman ito para gawin ang walang katapusan nitong mga gawain sa bahay. At agad din itong nakakatanggap ng walang awang mga sermon mula sa kanila sa sandaling magkamali ito ng kahit kaunti sa kanyang mga ginagawa, pero hindi pa rin niya nagawang magreklamo rito. Maging ang aso ay mayroon ding damdamin, paano pa kaya ang tao?
Nagawa siyang pahiramin ni Daryl nitong nakaraan ng 5 milyon para may bangon ang kanilang kumpanya. Maliban pa rito, ginastos din ni Daryl ang ilang taon niyang ipon para makaiwas sila sa kahihiyan ng magyabang si William sa Oriental Pearl Hotel. Buong puso siyang tiningnan ni Ashton. Ano bang mayroon kay Daryl na wala ako? Isa siyang talunan. Huwag kang mag-alala, maghahanda ako ng magandang regalo para sa birthday ni Grandma para batiin siya ng happy birthday. Siguradong magugustuhan niya ito. Magpo-propose ako sa tamang oras kaya siguradong hindi ito matatanggihan ni Grandma. Walang pakialam, hinigop ni Lily ang kanyang kape. Napaka-strikto ng naging mga rules sa mga Linden at si Grandma Linden lang ang may final say sa lahat. Kaya sa sandaling magustuhan nito si Ashton, siguradong uutusan nito si Lily na makipag-divorce kay Daryl. Talunan din ang tingin ni Lily kay Daryl pero hindi naman tumigas ng tuluyan ang puso niya rito. Sa bagay, 3 taon na silang kasal kaya hindi niya masasabi na wala siyang nararamdaman para rito. Matanong nga kita. Biglang nagsalita si Lily. Ano iyon? Sige magtanong ka lang, Lilybud. Tungkol ito sa pares ng Worship of Crystal. Hindi mo naman ako binigyan ng orihinal na pares nito, hindi ba? Hindi maiwasang itanong ni Lily. Nagagalit ako sa sandaling nababanggit mo ang tungkol dyan, Lilybud. Buntong hininga ni Ashton habang bumabagsik ang mga mata nito. Imitation lang ang pares ng mga sapatos na ibinigay ko sa iyo, pero nagkakahalaga na ito ng $300,000. At nagawa itong itapon ng talunan mong asawa. Nakita kong nasira niya rin pala ang mga ito nang iuwi ko ang ibinato niyang mga sapatos. Nakinig si Lily sa mga reklamo ni Ashton at napakagat na lang sa kanyang labi. Ang tinutukoy ko ay ang orihinal na pares ng Worship of Crystal. Hindi ba ikaw ang nagbigay nito sa akin? Mahinang sinabi ni Lily. Ano? Napaatras dito si Ashton. Ang una niyang ginawa ay ang mapatingin sa ila. At nakasuot nga rin si Lily ng isang pares ng mamahalin at eleganteng high heels. At ito ay walang iba kundi ang Worship of Crystal. Dito na napanganga si Ashton habang tinitingnan ang suot na heels ni Lily. Parang ibang level ang itsura ng orihinal na pares ng Worship of Crystal maging sa isang high-grade imitation na nagkakahalaga ng 300,000. Maaaring lalaki rin si Ashton pero alam niyang orihinal ang heels na iyan. Mukhang mas lalo pa nitong pinaganda ang sinumang babae na magsusuot sa mga ito. Gulp. Napalunok si Ashton. 30 million. Ang isang pares ng orihinal na Worship of Crystal ay nagkakahalaga ng 30 million. Sa sobrang espesyal nito, 79 na pares lang ng Worship of Crystal ang ginawa sa buong mundo. Kaya hindi ito mabibili ng kahit na sinong may pera nang walang koneksyon sa mga taong may access sa mga ito. Ikaw ba ang nagregalo ng pares na ito sa akin? Nagpupumilit na tanong ni Lily. Hindi na siya makaisip ng kahit na sinong magbibigay sa kanya ng ganito kamahal na bagay. Maraming ang mga lalaki na nanliligaw sa kanya, pero sa totoo lang, alam din ni Lily na hindi gaano kayaman ang karamihan sa kanyang mga manliligaw. Maaaring mayaman nga ang mga ito pero hindi sila gagastos ng 30 million para lang sa isang regalo. Paano naman si Ashton? Kahit na bagsak siya ngayon matapos itigil ng mga Darby ang kanilang suporta sa kanya, hindi pa rin magkakamali ang kanyang mga mata pagdating sa detalye. Kung tama ang kanyang iniisip, siguradong may nagbigay ng pares na ito kay Lily, pero hindi ito nagpakilala sa kanya. Haha, may mga tao pa pala na gaya nito. Mga misteryosong tao na nagreregalo sa mga taong gusto nila. Hahaha. Kung ayaw mong ipakilala ang sarili mo, edi ako na lang. Natuwa rito ng husto si Ashton. Inalis na niya ang lahat ng natitira niyang konsensya at ngumiti na parang nahihiyang manliligaw. Hahaha, nahuli mo rin ako sa wakas, Lilybud. Ako nga ang nagbigay ng mga ito sa iyo. Ah, talaga. Nagtataka siyang tiningnan ni Lily. Pero bakit hindi mo pa ito inamin noong tinanong kita noon? Kinamot ni Ashton ang kanyang ulo at sinabing, hindi naman sa gusto kong itago ito sa iyo, Lilybud. Natatakot lang ako na baka sermunan mo ako sa sandaling sabihin ko ito sa iyo. Bakit naman kita sesermunan? Tanong ni Lily.
Buong pagmamahal na tumingin si Ashton kay Lily. Dahil alam kong gustong gusto mo na magkaroon ng mga heels na ito. Binili ko ito para sa iyo, Lilybud, pero sigurado naman ako na alam mo rin na nasa 30 milyon na lang ang halaga ng aming kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit kita binilhan ng high quality imitation noon. Pero naramdaman ko na hindi mo gaanong nagustuhan ang mga ito. Nilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang screen nito ng ilang beses at sinabing, kaya napagdesisyonan kong ibenta ang aking kumpanya para bilhan ka ng orihinal na set ng heels. Nag-aalala lang ako na baka sermunan mo ako matapos maging tanga. Pero, Lilybud, ikaw ang pinaka-importanteng tao sa puso ko. Hindi naman ako tanga. Mahal na mahal lang kita. Kaya gagawa ako ng paraan para maibigay sa iyo ang mga gusto mo dahil mahal kita. Ibinigay ni Ashton ang kanyang cellphone habang nagpapaliwanag. Isang picture ang makikita sa screen nito, ito ay ang kontrata ni Ashton para umalis sa kumpanya. Natawa si Ashton sa kanyang sarili. Dahil kahit na totoo ang kontratang ito. Ang totoong rason kung bakit niya ito natanggap ay dahil sa pagpapaalis sa kanya ng mga Darby na siya ring nagsabing hindi na siya makakabalik pa sa kumpanyang ito. Hindi pa rin alam ni Ashton hanggang ngayon kung sino ang kanyang nabastos at kung bakit siya biglang pinaalis ng mga Darby. At wala ring kaalam-alam si Lily sa kahit na anong tungkol dito. Kaya naniwala siyang ibinenta talaga ni Ashton ang kumpanya para bilhan siya ng orihinal na pares ng Worship of Crystal. Kahit na hindi naging romantic ang nararamdaman niya kay Ashton, naantig pa rin ang kanyang damdamin noong mga sandaling iyon at napatingin na lang kay Ashton. Ikaw, halos magdugo na ang mga labi ni Lily matapos niya itong kagatin ng husto. Bakit ka nagpakatanga? Hindi ako tanga. Agad na kinuha ni Ashton ang pagkakataon na ito para hawakan ang napakagandang kamay ni Lily. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, Lily. Nanginig si Lily. Kahit na nakakaantig-antig ang sandaling ito sa kanya, inalis niya pa rin ang kanyang kamay na hawak ni Ashton at tiningnan ito nang may magkahalong nararamdaman. At sa huli ay kinuha niya ang kanyang bag at umalis. Tinitigan naman ni Ashton ang payat at balingkinitan nitong korte mula sa likuran. Makukuha ko rin ang babaeng ito. Napangiti ng bahagya si Ashton habang ini-imagine ang makapigil hiningang katawan ni Lily. Sa Moonlit River Bar. Napakatagal na panahon na rin ang lumipas mula noong huling malasing si Daryl, at nawala na rin ang kanyang kontrol sa sarili ngayong araw. Marami-rami pa rin ang nagagawa mong maiinom, ikalawang young master. Sinabi ni Samson habang itinataas ang kanyang wine glass. Huwag niyo na akong tawagin bilang ikalawang young master kahit kailan. Tumingin si Daryl sa kanyang paligid at ibinaba ang kanyang wine glass. Hindi ako sanay na tinatawag akong ganyan. 3 taon na ang nakalilipas ng pangunahan ng kanyang hipag ang pagpapatalsik sa kanya sa kanilang angkan. Kaya mula sa puntong iyon ng kanyang buhay, hindi na siya comfortable sa titulong ikalawang young master. At agad na napapasara na lang ng kanyang mga kamao si Daryl sa bawat sandaling maalala niya ang tungkol sa bagay na iyon. Nagawa niyang mag-invest noon sa Southeast Petroleum ng $8 million pero walang kahit na sinong nag-akala na tutubo ito ng ganito kalaki. Pero nagawa siyang sumbatan ng kanyang hipag na gusto niyang solohin ang pera ng kanyang angkan, at dahil sa mga sinabing ito ng kanyang hipag, agad na itinakwil si Daryl ng kanyang angkan. Pero ang 8 million na iyon ay mula sa sarili niyang pocket money na kanyang inipon para magkaroon ng sarili niyang pera. Alam din ni Daryl kung bakit ito ginawa ng kanyang hipag. Mayroong 2 kandidato para sa pagkilala bilang ama ng kanilang angkan. Una rito ay si Florian na nakatatandang kapatid ni Daryl. At ang ikalawa ay walang iba kundi si Daryl. Ginawa ito ng kanyang hipag para wala nang maging kalaban si Florian sa pagiging kinikilalang ama ng kanilang angkan. Kung ganoon, okay lang ba kung tatawagin ka na naming Mr. Darby mula ngayon? Tanong ni Wayne na gumising sa isipan ni Daryl. Tumango rito si Daryl. Sumama na naman ang kanyang mood matapos alalahanin ang kanyang nakaraan. Dito na niya nakitang papalapit si Emily. Mahina nitong sinabi na may gusto po sana akong sabihin sa inyo, Mr. Darby. Ano iyon? Inubos ni Daryl ang inumin na kanyang hawak at tumingin kay Emily.
Maamin niya sa kanyang sarili na mas gumanda ang itsura ngayon ni Emily kung ikukumpara sa Emily na una niyang nakita noon. At naging sikat na rin ang itinayo nitong negosyo sa industriya ng cosmetics na mas nakapagpaganda pa sa itsura nito. Tungkol po ito sa inyong hipag. Sabi ni Emily sa kanyang tainga. Ano ang tungkol dito? Tumango si Emily at dahan-daang nagsimula nitong nakaraang taon. Kumontrata ang inyong hipag ng isang tao na kukontak sa akin. Gusto niyang bumili ng isang piraso ng mga limited edition kong cosmetics. Matapos ko itong dalhin para sa kanya at makipag-usap na rin dito, hindi ko po sinasadyang mapansin ang napakataas niyang ambisyon. Napangiti rito ng bahagya si Daryl. Matagal na niyang napansin kung gaano kaambisyosa ang kanyang hipag. Bakit nga ba ito gagawa ng paraan para itakwil siya ng sarili niyang angkan kung hindi ito ambisyosa? Sa isang masiglang bahagi ng Donghai City, kasalukuyang naglalakad kasama ni Phoebe si Lily na kaaalis-alis lang sa date nila Ashton. Ano na namang gumugulo sa iyo, Lily? Tanong ni Phoebe habang naglalakad sila palabas ng isang tindahan. Iniling ni Lily ang kanyang ulo at sinabing, wala lang ito. Sa puntong ito, punong-puno ang kanyang isipan ng kahit na anong tungkol kay Ashton. Hindi niya ma-imagine na ibebenta ng lalaking ito ang kanyang kumpanya para lang ibili siya ng isang pares ng heels. Siya nga pala, Lily, narinig mo ba ang naghihinanakit na cosmetics brand ngayon? Nasa sabik na tanong ni Phoebe. Dito na nagkaroon ng interes ang nag-iisip na si Lily. Ito ba crown line ng Posea Eleganza? Oo. Magkasabay na tumawa ang dalawa. Maraming iba't ibang mga topic ang pinag-uusapan ng mga babae, pero ang pinaka-interesante para sa mga ito ay ang tungkol sa mga cosmetics o mga damit. At ang isang partikular na brand ng mga cosmetic na sumikat nitong nakaraan ay ang Posea Eleganza. Malapit nang sumapit ang Valentine's Day kaya nag-launch ang Posea Eleganza ng isa pang series na tinawag nilang Crown Line. 520 sets lang ang crown sets na kanilang ginawa sa buong mundo. At ang bawat set nito ay nagkakahalaga ng $520,000 at itinuturing na pinakamarangya sa lahat ng mga cosmetic brands. Kaya sigurado na gustong-gusto ito ng bawat isang kababaihan sa buong mundo. Kahit na hindi ganoon kamahal ang $520,000. Marami pa ring mga mayayaman ang nakipag-agawan para sa mga ito kaya ang sinumang walang sapat na koneksyon ay walang kahit na anong tsansa para makabili nito. Kabanata 13. Malapit na ang Valentine's Day, Lily. Siguradong magiging biyaya para sa akin na makatanggap ng isang set ng Crown Line Cosmetics. Sabi ni Phoebe kay Lily. Ikaw. Nananaginip ka na siguro. Nakangiting sinabi ni Lily. Sa kasalukuyan, ang crown line ng Posea Eleganza ay may napakataas na presyo at limitado lang din sa 520 sets na siguradong ubos na. Ang mga pamilyang nakabili rito ay ang mga naglalakihang mga pamilya na may sapat na koneksyon para magka-access dito. Habang ang mga pamilya naman na gaya ng mga Linden ay walang kahit na anong tsansa para makabili ng kahit isa sa mga ito. Sige na, tama na. Tawa ni Lily. Halika na't mag-shopping ng mga... Malapit na rin ang birthday ni Grandma. Kailangan nating magmukhang presentable sa magiging selebrasyon ng aming pamilya. Tumango rito si Phoebe, at magkasabay silang pumasok sa isang store ni Lily. Kinabukasan, sa Platinum Corporation. Umupo si Daryl sa loob ng General Manager's office at tumayo mula sa sofa. 2 AM na ng madaling araw noong matapos ang kanilang inuman kaya hindi na siya umuwi pa sa kanila. Dito na siya nagpasyang matulog sa kumpanya. Dito na nag-vibrate ang kanyang cellphone, sinwipe niya ito para buksan kung saan agad niyang nakita ang isang message na mula sa kanyang biyenan na si Samantha. Natututo ka na rin palang hindi umuwi ngayon, hindi. Huwag na huwag ka nang babalik dito kung ayaw mo nang magstay dito. Wala pang 5 minit matapos ang message na ito ni Samantha, nakatanggap naman siya ng isang message mula kay Lily. Sa makalawa na ang birthday ni Grandma Linden. Bilhan mo siya ng regalo at huwag mo akong ipahiya masyado roon.
Agad na inalis ni Daryl ang kanyang cellphone matapos basahin ang dalawang message na iyon at noong makarinig siya ng katok sa kanyang pinto. Isang magandang babae na nakasuot ng business attire ang naglakad papasok. Ito ay ang kanyang secretary na si Pearl Han. President Darby, kapipirma lang po natin ang kontrata para sa partnership natin kasama ang mga Linden pero nagpadala na po ulit sila ng kinatawan para makipag-usap sa inyo. Sabi ni Pearl. Sinabi nila na gusto nilang hawakan ang pagpapaganda sa imahe ng bago nating artista na si Giselle. Naghihintay na po sa labas si William para kausapin kayo. Sabihin mong umalis na siya. Sabi ni Daryl habang ikinakaway ang kanyang kamay, linawin mo sa pamilya Linden ang pagkansela ko sa kanilang kontrata, opo. Yumuko si Pearl at naglakad palabas sa opisina. Hindi mapakaling naghihintay si William sa labas ng pinto. Si Lily ang gumawa ng deal noon para sa kanila pero ipinasa pa rin ni Grandma Linden ang nagawa ni Lily kay William at ipinadala rin ito para makipag-usap sa Platinum Corporation. Haha. Nagkaroon din ng usap-usapan na napakaganda at mayroon daw napaka-sexy na katawan ang bagong artista ng Platinum Corporation na si Giselle. Kaya siguradong kikita ng malaki ang mga Linden sa sandaling pasikatin nila ang pangalan ni Giselle. At sa sandaling mangyari ito, si William na lang ang makikita ng lahat na gumawa ng lahat para makuha nila ang tagumpay na ito. Mr. Linden. Naglakad si Pearl habang suot ang kanyang high heels. Tiningnan ito ni William mula ulo hanggang paa. Hindi nakataka-taka para sa Platinum Corporation na kilala sa pagkakaroon ng napakaraming A-list na mga artistang magkaroon ng napakagandang sekretarya para sa presidente nito. Ms. Han. Nakangiting bati ni William habang naglalakad palapit kay Pearl. Ano ang sinabi ni Mr. President? Kailan naming sisimulan ang paghawak kay Giselle? Pasensya na kayo, Mr. Linden. Nagpakita ng ngiti si Pearl. Sinabi ni Mr. President na umalis na raw kayo. Kanselado na rin daw ang kontratang pinirmahan namin ngayon. Ano? Napalunok si William sa sobrang gulat. Pero wala siya sa posisyon para magpakita ng inis kahit nagaano pa siya kagalit. Hindi niya magagawang hamunin ang Platinum Corporation. Kaya wala na siyang nagawa kundi pilitin ang kanyang sarili na ngumiti pero mas naging pangit itong tingnan kaysa sa kanyang mukha sa sandaling piliin niyang umiyak. Bakit? Dahan-daang nagpaliwanag si Pearl, sinabi ng aming president na si Lily ang nagpunta rito at nakipagnegosasyon ng payagan naming ang inyong proposal. Ang pagpayag ng Platinum Corporation sa inyo ay dahil lamang sa kinatawan ninyong si Lily. Kaya siya lang din ang dapat na magpunta rito para pag-usapan ang anumang projects na gusto ninyong e-propose sa amin. Maliban sa kanya, wala nang kahit na sino ang dapat naming entertain. Matapos niyang magsalita, agad na lumapit ang ilang mga security guard para samahan si William palabas ng building. Sa villa ng mga Linden. Makikitang nakaupo ang isang matandang babae sa isang upuan habang humihigop ng napakaraming tsaa at minamasahe ng walang tigil ang kanyang dibdib. Ikaw anong sinabi mo? Tanong ng matandang babae habang nakatingin kay William. Hindi na raw makikipag-partner sa atin ang Platinum Corporation, Grandma, paliwanag ng umiiyak at sinisipon na si William. Sinabihan din nila akong umalis sa kanilang opisina, bakit masyadong wala na sa tamang rason ang mga ginagawang ito ng Platinum Corporation. Isa sa mga dalaga mula sa angkan ng mga Linden ang naglabas ng kanyang pagkainis. Oo nga Grandma. Pumayag na sa partnership ang Platinum Corporation. Pinirmahan na rin nila ang kontrata, pero nagawa pa rin nila itong putulin ngayon. Hindi ba ito breach of contract? Pwede natin silang kasuhan. Opo, Grandma. Malinaw na nakasaad na kontrata na ang sino mang hindi susunod sa mga nakalatag na terms ay dapat na magbigay ng danyos na hindi bababa sa $20 million. Kaya sampahan na po natin sila ng kaso. Sunod-sunod na nagsalita ang ilan sa mga nakababatang miyembro ng mga Linden na naglalabas ng kani-kanilang mga galit. Wala namang naging emosyon ang matandang babae rito. Pero nainis ito sa walang tigil na paghihinaing ng mga nakababatang miyembro ng kanilang angkan kaya agad na hinampas ng matanda ang lamesa ng malakas. Magsitahimak kayo. Dito na natahimik ang lahat.
Napaatras sila matapos makitang magalit ang matandang babae. Masyado pang maiksi ang mga pananaw ninyong mga bata kayo sa buhay. Nakasimangot na sinabi ng matandang babae. Magagawa niyo bang sampahan ng kaso ang Platinum Corporation kahit na nilabag nila ang kontrata? Hindi niyo ba alam na pagmamay-ari ng mga Darby ang Platinum Corporation? Kilalang pamilya sila sa buong Jiangnan. Kaya nilang sunugin tayong lahat sa loob lang ng isang iglap. At hindi rin magiging problema sa kanila ang pagbibigay sa atin ng 20 million, pero sapat na ba ang mga tapang ninyo para hingin ito sa kanila? Natigilan ang lahat at nagtinginan. Totoo ang lahat ng mga sinabi ng matandang babae. Walang duda na manilang ang $20 million para sa Platinum Corporation, pero sa sandaling sampahan ito ng mga Linden ng kaso, para na ring sinunog ng mga Linden ang koneksyon nila rito. Mas magiging mahirap ang buhay nila sa sandaling gawin nila ito. Ano pa ang sinabi ng Platinum Corporation, William? Tanong ng matandang babae. Imposibleng kanselahin nila ang kontrata nang walang kahit na anong rason. Binastos mo ba sila? Itaga mo pa po sa bato. Grandma, hindi ko po sila binastos. Nagmamadaling sagot ni William. At sinabi rin po ng Platinum Corporation na ang negosasyon noon para sa kontrata ay ginawa ni Lily. At pumayag lamang sila ng dahil kay Lily. Kaya ang lahat ng magiging negosasyon ng ating pamilya sa kanila ay dapat lang gawin ni Lily dahil hindi na raw po sila tatanggap ng kahit na sinong miyembro natin maliban sa kanya. Ito ang higit sa 100 mga tao na naririto ay ang pundasyon ng mga Linden. Pero sa mga sandaling ito, nagpalitan silang lahat ng tingin habang ipinapakita ang mga nagugulat nilang mga reaksyon. Pumayag ang Platinum Corporation sa mga Linden ng dahil lang kay Lily. Paanong si Lily pa ang napili nito? Isa lang siyang junior sa angkan ng mga Linden at ang kumpanyang pinapatakbo nito ay ang kumpanya na mayroong pinakamaliit na kita sa lahat ng kumpanya na hawak ng kanilang angkan. Masyado bang malaki ang potensyal na nakikita nila kay Lily kaya ito lang ang nagawang kausapin ng Platinum Corporation? Sa Donghai Airport, bumaba sina Lily at Samantha sa sasakyan at tumingin sa kanilang mga orasan. Malapit na pong bumaba ng eroplano si Dad, tama po ba ma'am? Tanong ni Lily. 6 na buwan na ang nakalilipas mula noong umalis si Wentworth Linden para magtayo ng bagong negosyo. Nagkaroon ng usap-usapan na naging maganda raw ang performance nito noong mga panahong iyon. Dahil sa mga natatanggap na video recordings ni Samantha tungkol sa buhay nito abroad na nagdadrive ng mga mararangyang sasakyan at bumibisita sa magagandang klase ng mga opisina. At dahil sa kaarawan ni Grandma Linden, sinabi ni Wentworth na uuwi siya para surpresahin ito. Hindi aabot ng 10 minutes ang pagbaba niya sa eroplano. Sabi ni Samantha habang naglalakad silang dalawa papasok sa airport. Napapalingon ang lahat sa dalawang babae na ito kahit saan man sila magpunta. At hindi rin natin maitatanggi na masyadong nakakapukaw ng atensyon ang kombinasyon ng mag-inang sina Samantha at Lily. Ding-ding. Nakatanggap si Lily ng isang text message. Binuksan niya ito at nakitang mula ito kay Daryl. Maiksi lang ang naging laman nito. Huwag na huwag mong tatanggapin ang offer ni Grandma sa sandaling tawagin kanya mamaya. Honey, magre-request siya sa iyo na muling makipagnegosasyon sa Platinum Corporation. Ano bang problema niya? Dito na nanginig ang balingkinitang katawan ni Lily. Paulit-ulit na siyang sinabihan nito na huwag siyang tawagin bilang honey pero mukhang hindi nakakaintindi sa pagkakataong ito si Daryl. At ibinigay na rin ni Grandma Linden kay William ang tungkol sa pakikipagnegosasyon nila sa Platinum Corporation. Kaya bakit niya muling i-request kay Lily na i-handle ito? Alam na ng lahat ang favoritism ni Grandma Linden kay William. Maaaring si Lily nga ang nakapagpapayag sa Platinum Corporation pero agad naman itong inagaw sa kanya ni William. Tinext ka na naman ba ng talunang iyon? Napatingin si Samantha at nanlalamig na nagtanong kay Lily. Opo. Tango ni Lily. Mas alam niya kaysa sa kahit na sino kung sino ang talunan na sinasabi ng kanyang ina. May lilinawin lang ako sa iyo. Tumigil sa paglalakad si Samantha sa mga sandaling ito, tumingin siya kay Lily at sinabing,
Umuwi na ang dad mo ngayong araw, at sa sandaling matapos ang selebrasyon ni Grandma Linden, agad naming aasikasuhin ng dad mo ang divorce. Kailangan mo nang makipag-divorce sa kanya. Pero ma'am, si Daryl siya ay. Gusto sanang magsalita ni Lily ng maganda kay Daryl, pero matapos mag-isip ng isang sandali, naisip niya kung gaano kakaunti ang kanyang masasabi pagdating sa pagpuri kay Daryl. Hindi na rin naging sigurado si Lily sa nararamdaman niya kay Daryl. Ang tanging alam niya na lang ay nakasama na niya ito ng 3 taon, walang tigil na nagsumikap at tiniis ang bawat isang sermon na tinatanggap niya mula sa miyembro ng mga Linden. Hindi rin siya nagkaroon ng ambisyon na i-improve ang kanyang sarili, pero mabait naman siyang tao kung titingnan. Tama na, huwag ka nang magsalita. Kumakaway na sinabi ni Samantha bago sabihin kung hindi pa aalis ang talunang iyan, ako na ang mismong aalis. Kabanata 14. Mag-isip ka ng mabuti, Lily. Isipin mo na lang kung gaano karaming sermon at pagpapahiya ang kinakailangan mong harapin mula noong pakasalan mo si Daryl. Nanlalamig na sinabi ni Samantha. Binigyan natin siya ng makakain at masisilungan sa loob ng 3 taon ninyong pagsasama. Pero at least ay nagawa niyang matulungan ang ating pamilya sa pagpapahiram sa atin ng pera para maibangon ang ating kumpanya. Kaya pantay na kami ngayon ni Daryl at ang hinihiling ko lang ay ang pakikipaghiwalay mo sa talunang iyan. Ma'am, napakagat na lang sa kanyang labi si Lily. Tinawagan din ako ni Ashton at sinabing dadalo raw siya sa birthday ni Grandma Linden. Nagpatuloy si Samantha sa pagsasalita. Naghanda raw siya ng magandang regalo na siguradong magugustuhan ni Grandma. Dapat lang na mapunta ka sa kanya sa sandaling magustuhan siya ni Grandma. Habang nagsasalita, nakita ni Samantha ang isang lalaki na naglalakad mula sa malayo. Nakasuot ito ng isang suit at leather na sapatos habang dala ang isang suitcase. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Wentworth, ang ama ni Lily. Lumapit din sina Lily at Samantha para salubungin ito. Nag-usap-usap silang tatlo at nagtawanan palabas ng airport. Pag-uwi, agad na nagluto si Samantha ng isang mamahaling pagkain. Si Daryl ang palaging nagluluto para sa kanila at matagal na ring hindi nakakapagluto si Samantha, kaya hindi nakataka-taka kung bakit nagawa nitong panatilihin ang kanyang itsura sa ganitong edad. Habang nasa dinner table, tinanong ni Samantha si Wentworth kung kumusta ang buhay sa abroad. Sinabi naman ni Wentworth na hindi naging interesante ang kanyang buhay sa ibang bansa. Maliban sa kanyang pagkain sa loob ng mga high-class hotels 3 beses sa isang araw at ang araw-araw na pakikipag-usap sa pinakamayayamang tao sa rehiyon ng bansang iyon. Pinaganda niya ng husto ang kanyang mga kwento at habang nagsasalita, naglabas siya ng isang cheque na kanyang sinulatan bago ibigay kay Samantha. 50 milyon. Umabot hanggang tainga ang mga ngiti ni Samantha nang makita niya ang cheque. Hahaha, tapos na rin ang mga paghihirap natin. Nagawa mong maglabas ng cheque na nagkakahalaga ng 50 milyon na parang wala lang. Narinig kong nagkaproblema raw ang kumpanya mo nitong mga nakaraang araw, Lilibot. Nangailangan daw ito ng 5 milyon. Tumingin si Wentworth kay Lily at sinabing, nag-alala ako sa iyo noong tumawag ang mom mo nitong nakaraang araw, pero wala akong magawa dahil nasa stock market pa ang pera ko noon. Pero okay naman na ang lahat ngayon, nagawa ko nang makuha ang pera ko roon. Nagsulat muli si Wentworth ng isa pang cheque habang nagsasalita. Ito pa ang isa pang cheque na nagkakahalaga ng 50 milyon. Tumawa si Wentworth at sinabing oo nga pala, hindi nyo agad mapapalitan ang mga cheque na iyan. Mapapalitan nyo lang yan matapos ang 1 linggo dahil magiging valid lang iyan sa sandaling umalis ako ng bansa. Mayroon bang ganitong klase ng requirement? Naniwala pa rin si Samantha sa mga sinabing ito ng kanyang asawa kahit na nagkaroon ito ng ilang bagay na kanyang ikinapagtaka at tumango na lang ng paulit-ulit habang ngumingiti. Sa wakas, makakaahon na muli sila matapos magtiis ng napakatagal na panahon. Gusto na nilang malaman kung mamaliitin pa rin ba sila ng lahat sa sandaling dumalo sila sa birthday ni Grandma Linden. Ding-ding. Masayang nag-uusap ang pamilya nang biglang mag-ring ang phone ni Lily. Matapos tingnan ang caller ID nito, agad na nagtinginan ang buong pamilya. Tawag mula kay Grandma Linden.
Anong problema? Tanong ni Samantha. Ang matandang ito ay ang personal na in charge sa lahat ng tungkol sa angkan ng Linden, kaya natural lang na malubog ito sa trabaho araw-araw. Tanging mga nakatatandang miyembro lang ng pamilya Linden ang may contact kay Grandma Linden. Hinding-hindi pa rin ito nagagawang tumawag sa kahit isang junior ng mga Linden kahit kailan, lalo na kay Lily na may pinakamababang estado sa lahat ng nakababatang miyembro ng pamilya Linden. Ayoko nang malaman kung bakit. Sagot ni Lily habang sinasagot ang tawag at inoon ang loudspeaker mode nito. Lilibot. Maririnig ang boses ng isang matandang babae sa kabilang linya ng tawag. Kahit na nagdadalawang isip ito na tumawag sa isang miyembro ng pamilya na mas bata sa kanya, wala na rin siyang magagawa. Nilinaw ng Platinum Corporation na dapat ma-involve si Lily sa anumang transaksyon ng kanilang pamilya sa kumpanya at wala nang iba pang tatanggapin maliban sa kanya. Kaya wala ring magiging magandang resulta kung ipapahawak niya sa iba pang miyembro ang pakikipagnegosasyon. Lilibod, hihingi sana ang lola mo sa iyo ng pabor, nagpatuloy sa pagsasalita ang matandang babae. Natigilan silang tatlo nang marinig ang sinabing ito ni Grandma Linden. Si Grandma Linden na ang naging in charge sa lahat ng napakaraming taon. Kailan ba siya humingi sa kahit na sino ng pabor? Nagmamadaling nagsalita si Samantha na nagsabi ano ang nangyayari. Ma'am, sabihin niyo lang po sa amin kung ano ang kailangan ninyo. Gusto ko sanang tanungin si Lilibod na tahimik ang matandang babae sa loob ng isang sandali pero nagpatuloy itong muli at sinabing, gusto ko sanang humingi ng pabor sa kanya na makipagnegosasyon sa Platinum Corporation para ipasa sa atin ang pagpapasikat kay Giselle. Naguluhan dito si Samantha. Ibinigay na ni Grandma Linden ang responsibilidad na ito kay William. Si Lily nga ang nakipagnegosasyon pero si William pa rin ang kinilala ng kanilang pamilya na gumawa nito. Kaya bakit muling ibinabalik ng matandang babae na ito ang responsibilidad kay Lily? Kahit na nainis si Samantha dahil sa hindi pantay na pagtrato sa kanila, ngumiti pa rin ito at sinabing, huwag kang mag-alala ma'am. Sasabihan ko po si Lilibod na magpunta riyan mamayang hapon. Sa bagay, si Grandma Linden pa rin ang tumatayong head ng kanilang pamilya. Kaya na-flatter si Samantha nang tawagan sila ng matanda para makiusap sa kanila. Hindi na nila ito magagawang tanggihan. Maliban dito, nanginig muli ang buong katawan ni Lily. Kapapadala pa lang kasi ni Daryl ng message sa kanya na nagsasabing tanggihan si Grandma Linden sa sandaling tumawag ito sa kanila. Paano nalaman ni Daryl na tatawagan siya ni Grandma Linden? Isa ba siyang manghuhula? Napakagat si Lily sa kanyang labi. Kusa nang kumilos ang kanyang isipan nang kunin niya ang phone at sabihing pasensya na po Grandma Linden, pero tumatanggi po ako na gawin ito. At dahil ibinigay niyo na po ang responsibilidad na ito kay William, dapat lang po na siya ang makipagnegosasyon sa Platinum Corporation. Ikaw. Parang nabuhusan ng malamig na tubig sa sobrang gulat ang matandang babae. Tumigas na talaga ang ulo mo, Lilibot. Maniniwala ka ba na hindi magagawang makipag-partner ng mga Linden sa Platinum Corporation kung hindi dahil sa iyo? Napaka-arogante mo ng bata ka. Ibinaba na ni Lily ang tawag bago pa man matapos sa pagsasalita ang matandang babae. Nagtinginan sina Samantha at Wentworth sa ginawang ito ni Lily na sinundan ng panenermo ni Samantha. Anong ginagawa mo Lilibot? Galit na hinampas ni Samantha ang lamesa. Paano na natin maiaahon ang ating mga sarili sa ating pamilya matapos mong bastusin ang lola mo? Pinapaboran nga ni Grandma si William pero hindi mo rin may kakaila na competent si William sa mga ginagawa niya. Hindi mo ba siya papakitaan ng paggalang ngayong isinantabi niya ang kanyang dangal para tawagan ka at humingi ng pabor sa iyo na makipag-negotiate? Napakagat na lang ng husto si Lily sa kanyang labi dahil naunang mag-text sa kanya si Daryl kanina. Naging misteryoso ang kanyang isipan at naisip kung bakit niya pinaniwalaan ang mga sinabi ni Daryl nang kausapin siya ng nakatatandang miyembro ng kanilang pamilya. Matapos makinig sa mga reklamo ni Samantha, tahimik na nilabas ni Lily ang kanyang cellphone at walang kamalay-malay na nagpadala ng text message kay Daryl. Tinanggihan ko na ang pabor ni Grandma, ano na ang dapat kong gawin?
Tinatawag ng lahat na talunan si Daryl, at nagalit din sa kanya si Lily dahil wala siyang ginagawa na kahit ano para subukang improve ang kanyang sarili. Pero kahit na ganoon, magtataka ang kahit na sino sa mga ginagawa ni Daryl nitong nakaraan. Dahil palagi siyang nakasuporta kay Lily sa mga kritikal na sandali kung saan nangangailangan si Lily ng tulong na imposibleng maibigay ng iba. Kaya masyado nang malayo ang narating ng kanyang iniisip na umabot na sa punto kung saan nagawa niyang sundin si Daryl. Hindi nagtagal nag-reply si Daryl ng ilang maiiksing sentence. Hindi ka titigilan ni Grandma kaya hindi ka rin titigil sa pagtanggi. Hindi kikilalanin ng Platinum Corporation ang kahit na sino maliban sa iyo. Maniwala ka sa akin. Nakaramdam si Lily ng sense of security matapos mabasa ang huling sinabi nito. Nang biglang kunin sa kanya ni Samantha ang kanyang phone. Perfect. Tinanggihan mo ang matanda. At si Daryl ang nagsabi sa iyong gawin mo ito. Tama. Nanginig ang dibdib ni Samantha habang nakaturo kay Lily at sumabog sa sobrang galit. Nahihibang ka na ba? Naniniwala ka talaga sa mga sinasabing ito ni Daryl. Sinasabi ko na sa iyo na mas maigi kung makikipag-divorce ka na sa kanya pagkatapos ni birthday ni Grandma. Pero nahulaan ni Daryl na tatawagan ako ni Grandma, sagot ni Lily. Dito na mas nagalit si Samantha na napahampas sa lamesa ng napakalakas. Tatandaan mo ito, walang kahit na anong halaga si Daryl. Tingnan mo nga ang iba nating mga kamag-anak. Mayroon ba silang manugang na kagaya niya? Mayroon bang pamilya na mayroong manugang na walang milyon-milyong pera o ari-arian? Unti-unting tumindi ang galit ni Samantha habang nagsasalita at sinasabi ang pangalan ni Daryl. Kinahapunan, ipinadala ni Grandma Linden si Stephen Linden para makipagnegosasyon. Si Stephen ay isa sa mga kilalang miyembro ng mga Linden at may katayuang pumapangalawa lamang kay William. Pero sa huli, pinaalis pa rin siya sa Platinum Corporation ng mga security guard nito bago pa man nagawang makapagsalita. Nagsimula nang magpanik ng matandang babae nang bumalik si Stephen. Ano ang nangyayari? Si Lily lang ba talaga ang tatanggapin ng Platinum Corporation? Umupo si Grandma Linden at nanigarilyo ng sunod-sunod. Mayroon po akong plano, Grandma. Dito lang naglakad papalapit si William na nakipag-usap sa kanyang lola. Grandma, naiisip ko po na dahil sa magandang itsura ni Lily kaya niya nagawang mapapayag ang Platinum Corporation. Isip ni William kaya kung titingnan, mukhang mahilig sa babae ang bagong presidente ng Platinum Corporation. Hindi lang naman si Lily ang magandang babae sa ating pamilya. Maganda rin naman si Elsa kaya bakit hindi po natin siya subukang papuntahin doon? Walang duda na dalawang babae nga na miyembro ng pamilya Linden ang kilala sa kanilang kagandahan. Isa na rito si Lily habang ang isa naman ay si Elsa. Ayon sa kanilang edad, kinakailangang tawagin ni Lily si Elsa bilang nakatatanda niyang kapatid. Sumangayon ang lahat sa suggestyong iyon. Mukhang may sense naman ang mga sinabing ito ni William kaya sigurado silang nagustuhan lang ng bagong presidente ng Platinum Corporation si Lily nang dahil sa maganda nitong itsura. Kinabukasan, mag-isang pumunta sa Platinum Corporation si Elsa. Hindi maikakailang mapapatigil ang kahit na sino sa sandaling makita nila si Elsa, isa siyang crummy de la crummy na mayroong magandang korte ng katawan at itsura. Kabanata 15. Habang nakasuot ng dress na nagpapakita sa magandang hubog ng kanyang katawan, tumayo si Elsa sa entrance ng Platinum Corporation. Hindi niya lang ibinibida ang kanyang ganda at katawan, kundi para na rin magpasikat sa mga paparazzi na kumukuha sa kanyang mga litrato matapos isipin na isa siyang bagong artista na papasok sa Platinum Corporation. Naisip maging ng mga security guard na isang artista si Elsa kaya nag-ingat ang mga ito sa pag-check sa kanya. Dumiretso ito sa opisina ng presidente kung saan naaktuhan niya si Pearl na naglalakad palabas nang kakatok na sana siya sa pinto nito para pumasok. Magsasalin sana si Pearl ng tsaa kay Daryl noong mga panahong iyon. Pero nang buksan niya ang pinto at makita si Elsa, agad niyang pinaalis ito sa building matapos malaman na ipinadala ito ng mga Linden. Mayroon bang kahit na sinong hindi nakakakilala kay Elsa?
Bilang isang babae na nakilala sa kanyang kagandahan sa buong Donghai City, marami na siyang naging manliligaw na kanya ring tinanggihan. Pero noong araw na iyon, siya naman ang nakatanggap ng pagtanggi kaya nakaramdam siya ng hindi maalis na sama ng loob sa kanyang dibdib. Hindi naman mapakali ang matandang babae matapos malaman ang nangyari. Kinabukasan, sa villa ng pamilya Linden. Ngayon ang kaarawan ni Grandma Linden kaya naging masigla ang hangin sa loob ng villa. Nagsiuwi ang mga miyembro ng pamilya Linden saan man sila naroroon ngayon at ang balita tungkol sa ika-70 nitong birthday ay agad na kumalat sa buong Donghai City. Natural lang na magimbita sila ng maraming tao para sa ika-70th birthday ni Grandma Linden. Kahit na isa lang second class na pamilya ang mga ito, marami pa ring mga tao ang inimbitahan para sa salo-salong gaganapin sa kanilang villa. Isang hilera ng mga sasakyan ang makikitang nakaparada sa labas ng villa na pagmamay-ari ng pamilya Linden. Makikitang nakatayo sa harapan ng isang Land Rover sina Lily at Samantha na hindi mapakaling tumitingin sa kanilang mga orasan. Hindi nagtagal, nakita na rin nila ang isang electric bike na dahan-daang lumalapit sa kanila. Agad na tumakbo si Daryl palapit sa dalawa nang mapahinto niya ang kanyang bike. May nadaanan po akong traffic. Napakatinding traffic. Humihingal na paliwanag ni Daryl. Buisit. Ihahatid dapat siya ni Pearl dito pero masyado nang naging mabigat ang traffic. Matapos ma-stuck sa flyover ng higit sa isang oras. Agad niyang kinuha ang kanyang electric bike mula sa compartment ng sasakyan at agad itong sinakyan dahil malapit nang magsimula ang salo-salong hinanda ng pamilya Linden. Gaya ng nakasanayan. Isang prominenteng pamilya ang mga Linden na nakapagpatingin at nakapagpatawa sa maraming mga bisita nang makita nila ang pagdating ng isang bisita na nakasakay sa isang electric bike. Tingnan ninyo, hindi ba't si Daryl ang isang iyan? Ang manugang nilang nakikitira lang sa pamilya ng kanyang napangasawa. Sigurado akong tama ka rito. Haha. Napakabasura talaga nito. Maswerte lang siya na nagawa niyang mapakasala ng isang magandang babae na kagaya ni Lily. Haha, kulang pa ang mga nalalaman mo sa kanila. Narinig kong natutulog lang siya sa sahig kahit na nakasama niya si Lily sa iisang bahay sa loob ng 3 taon. Haha. Ilang mga nakababatang miyembro ng White family ang nagsama-sama para makipagtsismisan. Ilang henerasyon na ring maganda ang relasyon sa pagitan ng mga Linden at ng mga White na mas lalo pa nilang napatibay sa pagpapakasal ng kani-kanilang mga miyembro mula sa magkabilang pamilya. Kaya nagkaroon sila na napakaraming kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa pamilya Linden. Muling nakaramdam ng kahihiyan si Lily matapos marinig ang malakas na usapan ng mga ito. Sinabi niya kay Daryl na pwede mo bang i-park naman sa malayo iyang bike mo sa susunod. Hindi mo ba napansin na maraming bisita rito? Walang pakialam na tumango si Daryl. Nagalit si Samantha matapos makita ang reaksyon ni Daryl. Isa itong importanteng pagdiriwang pero nagawa pa ring magsuot ni Daryl ng mga damit na nabili niya lang sa bangkita. Wala na bang mas ikakapal pa ang kanyang mukha sa ginawa niyang ito? Nakapagdala ka ba ng regalo para kay Grandma? Bulong ni Lily. Oo. Tawa ni Daryl habang kinukuha ang isang parang pinaglumaang box na gawa sa kahoy. Ikaw talaga. Ipinadyak ni Lily ang kanyang mga binti matapos makita ang box. Ano namang klase ng regalo ito? Ika-70th na birthday ni Grandma ngayon kaya hindi mo siya pwedeng bigyan ng basura. Hindi ito basura. Direktang sagot ni Daryl. Hindi basura. Parang sira na nga ang box na ito kung titingnan. Kaya hindi na nakapagpigil pa si Samantha. Tinuro niya si Daryl para murahin nang ma-interrupt siya ng isang boses. Kaya hindi na nakapagpigil pa si Samantha. Tinuro niya si Daryl para murahin nang ma-interrupt siya ng isang boses. Tinatawagan ang lahat ng mga batang miyembro ng Linden family para batiin ang grandma ng happy birthday.
Nang matapos itong magsalita, daan-daang miyembro ng Linden family ang dumumog at pumasok sa gate ng villa. Tumitig naman si Samantha kay Daryl. Pinigilan nito ang dapat na gagawin niyang panenermon dito at nagmadaling pumasok sa villa. Sa mga sandaling iyon, nakaupo na ang mga bisita sa loob ng villa. Pangmasayang pagdiriwang ang tema ng damit na suot ng matandang babae. Umupo ito sa gitnang upuan at mukhang tuwang-tuwa sa kanyang mga nakikita. President Son ng Skybrook Group, maaari ka nang magpunta sa unahan para bumati kay Grandma Linden. Tawag ng host na may hawak na mikropono. Isang middle-aged na lalaki ang naglakad palapit. Ito ay walang iba kundi si Albert Son na may net worth na hindi bababa sa daan-daang milyon at may napakalapit na relasyon din kay Grandma Linden. Sinusundan ito ng kanyang babaeng secretary na mayroong hawak na malaking box sa kanyang kamay. Haha, magkaroon ka sana ng masaya at mahabang buhay, Grandma Linden. Happy blessed birthday. Tawa ni Albert na siya ring nagbukas sa box. Maririnig ang pagkagulat sa paligid. Isa itong Cloisonne mula sa Qing Dynasty. Ang Cloisonne ay kilala bilang Cloisonne enamel na mayroong napakagandang kasaysayan. Ang vase na nasa harapan ni Grandma Linden ay parang nagmula sa era ng Qianlong. Sa unang tingin, nagmukha itong premium item na may halagang hindi bababa sa 1 milyon. Napakatinding paggalang nito. Isang regalong nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyong dolyar. Sige, maaari ka nang maupo, President Son. Hindi mo na kailangang gumastos ng ganito kalaki sa susunod. Hinding-hindi ka mawawalan ng pwesto sa aking puso. Maraming salamat, President Son. Sa sobrang saya ay napayuko ng paulit-ulit ang matanda na hindi mapigil sa pagsasalita. Alam ng lahat na mahilig sa antique si Grandma Linden kaya nagustuhan niya ang regalong ito. Matapos nito, naging simple na lang ang iba pang mga regalong natanggap niya. Hanggang sa lumapit si William sa kanyang Grandma Linden na kumuha sa atensyon ng lahat. Narinig ng lahat na magbibigay daw si William ng isang hindi makakalimutang regalo kay Grandma Linden sa darating nitong kaarawan. Sa bagay, siya ang paborito nitong apo. Makikitang hawak ni William ang isang box, inayos niya ang kanyang buhok bago maglakad papunta sa gitna at yumuko kay Grandma Linden. Grandma, hinihiling ko po sa inyo ang isang mahaba at maunlad na buhay. Ngiti ni William. Walang pakialam ang kahit na sino sa mga sinabi ni William. Ang kanilang focus ay nakatuon sa hawak nitong box. Hindi naging kalakihan ang box na ito pero mayroon itong kulay na berde at parang gawa sa jade na may pinakamagandang kalidad. Napakarangya. Isang lalagyan ng regalo na gawa sa purong jade. Nagbigay si William ng isang napakahabang speech bago dumating sa punto ng pagbibigay ng regalo kung saan nag-snap ang kanyang mga daliri. Dito na namatay ang napakaliwanag na mga ilaw sa dining hall ng villa. Isinara rin ang mga kurtina sa mga bintana na nakapagpadilim ng tuluyan sa buong dining hall. Hindi na mapakali ang mga bisita nang sabihin ni William na huwag kayong magpanik. Kinakailangan kong padiliman ang paligid para makita ang aking regalo kay Grandma. Habang sinasabi niya ito, mabilis niyang binuksan ang box na gawa sa jade na nakapagpamangha sa mga nakakitang bisita rito. Isang kasing laki ng kamaong perlas na nagliliwanag sa dilim ang makikita sa loob ng box na gawa sa jade. Nang magpakita ang perlas mula sa loob ng box, hindi ito nagliwanag na parang araw pero kasing lakas ng 8 hanggang 9 na kandila ang liwanag na nilabas nito. Gaano nga ba kamahal ang umiilaw na perlas na ito? Mukhang nasa higit $2 million ang halaga nito. Okay. Tawa ng matanda William, hindi ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo. Dito pumalakpak ang lahat. Maituturing na kamangha-mangha ang regalo niyang ito sa kanyang lola. Maituturing ng pambihira ang isang nagliliwanag na perlas sa buong Donghai City. Pero sa mga sandaling ito, biglang tumawa ng malakas si Daryl. Haha, nagpapatawa ba si William?
Mukhang hindi marunong tumingin ng ibang taong ng mga bagay na kagaya nito pero agad na nakita ni Daryl na ang nagliliwanag na perlas na ito ay mayroon lang halaga na hindi hihigit sa $10,000. Agad niyang nakita ang pagiging synthetic nito. Mayroon pa bang kayamanan na hindi nakita si Daryl matapos niyang lumaki sa pamilya Darby? Mayroon din kasing laki ng kamaong perlas na umiilaw sa dilim ang opisina ng general manager sa kumpanya ng kanilang pamilya. Ang perlas na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon. Pero kahit na hindi ito ganoon kamahal, hindi naman sasapat ang pera upang mabili ito. Itinuturing na walang katumbas na halaga ang mga nagliliwanag na perlas dahil tanging mga emperador at emperators lamang ang maaaring magsuot ng mga ganitong klase ng perlas noong unang panahon. Dahil sa sobrang taas ng naging demand nito, gumamit na ang ilang mga tusong tao ng kemikal para pagsama-samahin ang malilit na mga perlas at gawin itong kasing laki ng kamao. Madaling mapapansin ang mga synthetic na mga nagliliwanag na perlas dahil nakaglo ang mga ito sa gitna. Masyadong naging obvious ang mga bakas ng pagiging synthetic sa perlas na ibinigay ni William. Anong pinagtatawanan mo? Sa sandaling ito, agad na lumingon si William at sumigaw kay Daryl. At sa loob ng napakaiksing panahon na ito, ang buong atensyon ng lahat ay napunta kay Daryl. Pasensya na dahil hindi ko makontrol ang aking sarili. Tinakpan ni Daryl ang kanyang bibig, masyado kasing peke ang perlas na ibinigay mo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Namumulang sigaw ni William. Alam niyang peke ang perlas na ibinigay niya, pero walang kahit na sino sa pamilya Linden ang nakakakita ng orihinal na kayamanang ito. Kaya walang sino man sa kanila ang makakapagsabi ng orihinal sa hinding perlas. Ang mga sinabing ito ni Daryl ay kanyang ginawa para pataasin ang anxiety ni William. Tigilan mo na ang kalokohan mo, Daryl. Mahinang siniko ni Lily si Daryl. Agad na mabibiktima nito si Daryl sa sandaling hamunin niya si William pero ngumiti si William at sinabing isa ka lang manugang na nakikitira sa iyong asawa at nakakatanggap ng $200 araw-araw bilang pocket money. Kaya naiintindihan ko kung bakit hindi mo alam ang tungkol sa nagliliwanag na perlas. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Pero naku-curious din ako sa kung anong regalo ang ibibigay mo kay Grandma. Palihim na tumingin si William at nakitang may dala si Daryl na isang sirang box sa kanyang kamay. Haha. Parang walang kwenta ang laman ng box kung titingnan pa lang kung gaano nakasira ang box na iyan. Hindi na nagsalita si Daryl pero hindi niya pa rin makontrol ang kanyang sarili sa pagtawa. Sa kabilang banda, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Samantha sa sobrang galit bago tumingin kay Daryl at nagsabing umalis ka na rito kung hindi mo kayang tumigil sa katatawa.